Hey there mga my loves, Aries! Thank you so much for always staying here with me in the channel, babe. So our content for today is we're gonna take a look at your May 2024 reading. So yeah mga babes, no, bago natin simulan yan, reminders muna us na hindi po ito for everybody. So just take only what resonates here with you. And wala tayong gender, babae, lalaki, LGBT cross-watchers. You can flip roles if you want. And at the end of the day, you always have your free will, malaya kang gamitin yan. So yun nga, no, wala rin tayo ritong time period, but this is intended for me. So just take only what resonates here with you guys. And kung interested kayo, meron rin tayong mga other channels. Ang mga links po ay nasa description box. So, okay, hi and hello new subscribers. Ako po si Yan. Welcome, welcome. At returning subscribers, thank you so much. So, let's start. Spirits and angel guides, Archangel Michael, thank you so much for this um, reading. This is for my dear Aries. What do we have here for Aries para sa buwan ng May 2024? Can you please show me? Aries. For the month of May 2024. Mga mensaheng dapat malaman ni Aries for May 2024, please. May 2024. Okay, so ilatag naman na natin Aries bago natin i-read ang mga mensahe ninyo for May 2024. Moon card energy. Justice. Two major arcanas already. Six of Swords. Three of Swords. Seven of Coins. Six of Wands. Ace of Coins. Three of Wands. Ace of Wands. Yung iba nag-iisip lumipat ng trabaho. Yan. Okay. Okay, so Aries for the month of May. Unang nakikita ko rito, no, is meron ritong friend mo, yan, no, na nagle-level up yung emotions and feelings niya sa'yo. Well, kung tanong mo is itatago niya ba yan sa'yo, sasabihin niya ba yan, or ililihim niya lang, no? Well, nakikita kong sasabihin niya yan. This May 2024, a friend of yours will confess that he or she already fell in love with you. The thing here is kapag kainamin at sinabi niya yun sa'yo, magdadalawang isip ka. Hindi dahil sa gusto mo siya, kundi dahil wala kang gusto sa kanya. At nakikita ko na every time na may labas yung barkada or may kita-kita, no, like reunion yung barkada, no, or may lakad, no, which I do see, no, na magiging awkward yung inyong feeling for this person here or awkward yung situation. Yan, no. So, if your friends, no, already know about this, no, nakikita ko rito na kahit sila maapektuhan rito sa pagiging awkward na ito, no? Pero siyempre, wala naman ding magagawa, no, kundi sumabay lang sa flow, no, yung mga friends ninyo rito, no? So, para lang hindi maging awkward lalo yung moment, no, nandiyan yung mga friends mo, no, na parang wala lang nangyari, ganun. Tuloy ang happy-happy, no? So, iniiba nila yung mga topics, no? Parang these other friends ninyo, okay, or coworkers man to, kung sino-sino to, no, hindi nila hinahayaan na maging malungkot
yung momentum or yung energy 'no, dun sa place ninyo, kita-kita nga 'no, tapos parang awkward 'no, hindi gano'n. Hindi nila hahayaan na masira yung inyo ritong, reunion or kita-kita rito 'no, just because, awkward 'no, yung situation dahil meron kang friend or meron silang friend na nagtapat rin sa'yo ng feelings, 'di ba? Alam mo kung bakit parang medyo nahihirapan ka rito sa sitwasyon na 'to. Kasi isa siya rito sa friend mo na napagsasabihan mo ng mga problema mo, eh, okey? At saka hindi mo ine-expect 'no, that with the Three of Cups energy, Nine of Swords, and Two of Pentacles, with the Moon, hindi mo ine-expect 'no, na magkakagusto pala sa'kin 'to. Ang tagal na namin friend, 'yan 'no. Parang nagulat ka talaga kasi wala kang ano, kaide-ideya 'no, parang alam mo lang lagi siyang nandiyan kasi friend ka niya, Aries. Lagi siyang nandiyan 'no, to support you kasi friend kayo. Lagi ka niyang tinutulungan 'no, kung may problema ka, pinansiyal man 'yan 'no, or kahit advice, lagi siyang nakasaklolo sa'yo 'no. So this person here always extend his or her hands to help you, always. So, akala mo 'no, friend lang yung tingin niya sa'yo kasi gano'n din naman yung ginagawa ng iba pa ninyong friends sa'yo at ikaw gano'n ka din naman sa kanila. So, parang hindi mo talaga iniisip 'no, na parang, "Ay, may in love pala sa'kin 'to." Paano nangyari yun? So, after the confession, this May 2024, please be reminded ha, na this is timeless. Sa iba puwedeng ito ay nangyari na recently or, kailan lang. Pero yung iba, maaaring May pa talaga magsalita ito, okey? Kasi hindi niya na kayang itago, eh, okey? So, nakikita ko kasi dito 'no, na pagtapos ng confession na 'yan, ikaw 'to na parang, "Paano nangyari? Paano nagkagusto sa'kin 'to?" Iisipin mo 'yun 'no, habang nakatulala ka sa kisame ng kwarto mo 'no, habang iniisip mo 'no, paano nagkagusto 'tong friend mo na 'to sa'yo, 'no? And ikaw 'to na parang wala kang ka-clue-clue na parang hindi mo man lang, naisip na iba na pala yung nararamdaman niya sa'yo, 'yan 'no. Kasi nga hindi mo naman talaga inisip 'yun in the first place at saka wala rin din naman yung focus na 'yun sa'yo, 'yan 'no. So, nakikita ko rito na medyo ano ka rin sa barkada 'no, parang ikaw yung parang masayahin, lively 'no, or parang ikaw rin yung parang minsan nag-o-open ng topic 'no, to talk sa barkada 'no. Pero after this confession, yeah, you're present pa rin sa mga barkada na paglalabas-labas 'no, pero alam mo yung parang halata talaga, eh, parang hindi mo kasi kaya mag-pretend 'no. Hindi mo kasi kaya mag-pretend, Aries. So, nakikita ko rito 'no, na ikaw ito na parang awkward kung awkward. Gusto mo sana mag-pretend pero hindi mo alam kung paano. Very transparent 'no, ang nakikita ko rito sa'yo, 'yan 'no. So, alam mo mga babes 'no, nakikita ko rito na hindi mo naman pinapangasa 'tong person na 'to 'no, kasi yung iba nakikita ko na naging straightforward sila. 'No? So, may mga energy dito na nag-straightforward na na friend lang kasi yung tingin ko sa'yo, eh. Yeah, after that confession, okey, nakita ko rito na na puwedeng ni-reject mo siya or may sinabi ka rito na, "Eh, friend lang kasi yung tingin ko sa'yo talaga, eh." 'Yan 'no. So, may gano'n, okey. Ay, yung iba nakita ko rito 'no, na na-trigger na lang, okey, hindi na nila kinaya kasi yung iba sa inyo posibleng kinukuwento ninyo sa grupo ninyo, puwedeng mga kaibigan mo nga kasi 'yan or mga katrabaho 'no, na baka meron kang nagugustuhan na 'no or may gusto kang ligawan, wala tayong gender dito 'no, na-pressure siya, 'yan 'no. Kasi as a friend kilala niya 'no na pagka ikaw ay nagkagusto na sa isang tao, mahirap na na parang, magkagusto ka pa sa iba. 'Yun yung nakikita niya sa'yo. Ibig sabihin, alam niya na pagdating sa relationship, serious ka talaga, 'yan. So, maliban diyan sa friend mo na 'yan na magtatapat sa'yo this May 2024, nakita rin ako rito 'no, na yung iba puwedeng aalis na kayo sa dati ninyong trabaho at lilipat kayo sa bago pero ang fresh 'no. Hindi lang yung opisina ang fresh,
Yung iba baka negosyo, palit negosyo 'to, pero nakikita ko rito na mas magiging fresh pa kayo 'no, kahit na ang ginit ng ating klima ngayon 'no. So nakikita ko 'no na, kung ito man ay bagong trabaho or bagong business 'no, nakikita ko na mas magiging okey ang takbo ng pinansiyal mo at makakatulong rin 'yan sa iyong well-being. Kasi finally nasa isang environment ka na kumikita ka na, happy ka pa, 'yan 'no. Bakit Miss 'yan? Kasi dito lumalabas 'no na puwedeng yung previous mong trabaho either nakakapagod or toxic yung mga kasama sa trabaho, may something na negative, okey, na parang nakikita ko 'no that you're stressing about 'no. Kaya nakita ko ditong umevacuate ka na diyan at posibleng matanggap ka na this May 2024 sa in-applyan mo 'no, na bagong trabaho at nakikita ko na magiging fresh na fresh at parang mas babata pa yung itsura mo dito sa bagong trabaho or bagong pagkakakitaan na 'to or negosyo sa iba 'no. Kasi dito nakikita ko 'no na maganda at mas maganda ang pasok ng pera sa'yo. 'Yan 'no, mas mas iba talaga 'to kaysa dun sa previous mo ritong pinagkakakitaan. 'Yan 'no, nakikita ko rito na diyan ka na talaga mag-i-invest ng iyong time at hindi ka na maghahanap ng ibang work in the future. Yun yung nakikita ko rito 'no, at hindi pa ito, as in, nakikita ng marami sa inyo, pero marami sa inyo 'no, ang makakatanggap rito 'no, ng bagong environment sa trabaho or, opportunities na bago pagdating sa inyong Pentacles, Money, Coins, 'yan, okey. So nakikita ko kayong signing contract right here, Aries 'no, and finally, you will definitely, okay, make that deal 'no, na parang yung iba sa inyo na puwedeng meron kayo ritong ka-deal 'no, and you're gonna ace that, 'di ba? Big time. Kaya naman yung malaking pera na 'yan or mas magandang flow ng energy, money flow ay papasa iyo this May 2024, Aries. Ang taray, see, ayan 'no, bongga. Six of Wands energy 'no, and there's this Queen of Pentacles. You are indeed the Queen of Pentacles 'no. From Nine of Pentacles going to the Queen of Pentacles, this is something here great. This is really a big jump to larger amount of money. Sinong ayaw ng money, 'di ba? Sinong may gusto ng money, taas kamay. Ayan, 'di ba? Taas dalawang kamay. Yan 'no, so nakikita ko rito 'no, na kailangan mo yung pera kasi yung iba puwedeng nagbabalak na lumipat sa ibang lugar 'no, or baka maaaring magpatayo na ng bahay sa ibang lugar. Like this is somewhat here new. Bagong lote, bagong bahay, bagong buhay, yun yung gusto mo 'no. Kaya kailangan mo rito ng money, kaya ito ay isang magandang oportunidad sa'yo, yan. Maliban diyan, Aries, nakikita ko rin dito babes 'no, that in the future kung sino man yung nang-iwan sa'yo, ex mo siyempre. Kung sino man yung nang-iwan, nang-abandon na sa'yo 'no, at yung iba puwedeng may anak kayo diyan, puwede rin namang wala para sa iba, just take only what resonates. Basta kung sino yung nag-abandon at nang-iwan sa inyo, hindi niya alam at wala siyang kamalay-malay na pupunta siya 'no, sa Three of Swords energy 'no, in the future. Okay, anong ibig mong sabihin dun Miss yan? Wala siyang kamalay-malay dito, na kung ano yung landas na pinili niya ay siyang landas kung saan meron dong sorrow 'no, mas mahirap yung magiging sitwasyon niya dun. So, kung sino man 'tong energy na 'to, wala siyang kaalam-alam na dun siya papunta, okey? So, in short na nakikita ko rito 'no, na magiging very sorrowful yung destination na hahantungan niya, okey? Well, he or she has to learn something, spiritual lessons, 'di ba? So, nakikita ko rito yung paglayo at pag-travel niya rito papunta at dire-diretso dun sa, ruta na tinatahak niya 'no, palayo sa'yo 'no. Pero kung saan siya papunta nakikita ko na masasaktan siya dun, okey? Nasaktan ka ng taong 'to 'no, and sinasabi ko sa inyo na ang mundo ay isang malaking salamin. Kaya naman mga babes 'no, ang ginawa mo sa iyong kapwa ay siya ring magba-bounce back sa'yo. Ang pag-iwan niya sa'yo at pag-abandona 'no, sa oras na sa tingin ko ay kailangan mo siya, yun at yun din 'no, ang refleksyon ng malaking salamin ng mundo na mangyayari sa kanya.
kung saan man siya papunta ngayon, meron din dun na doble pa nga sa naranasan mong sakit. Three of Swords and Three of Wands energy. Hinihintay na siya ron mga babes, no? Na maranasan ang ganyang klase ng challenge, no? Para naman matuto na siya rito sa kanyang ginawa sa iyo. Yan ang nakikita ko rito, Aries, no? At maliban dyan, nakita rin ako rito mga babes na maaring meron kayong mapulot na importante sa iba. Yan, no? So, posibleng wallet yun, tapos andun lahat ng ID niya. Yan, no? Or pwedeng bag yun, no, na andun pala yung ibang mga documents, no, sa office nila or baka mga birth certificates niya, di ba? Mga importanteng documents, no? So, nakikita ko rito, no, na ibalik mo yun. Okay? Kung may ID doon, tawagan mo yung owner nun. Or kung wala namang ID, no, pero I mean, kung may ID man na rin, no, or wala, ibigay mo na lang sa police station. Yan, no. Kasi nakikita ko na posibleng meron kayong makuha na something important this May 2024 na hindi iyo, ibalik mo yun. Kagaya ng binanggit ko na ang mundo ay isang malaking salamin. Nakikita ko rito, no, na babalik yung kabutihan na yun, no, kasi kung ano yung ginawa mo, siyang babalik sa'yo. Ano? At dito, nakakaloka dahil pinaka na-mention ko sa inyo ay mga IDs at identification cards or documents. Ibig sabihin, no, ang refleksyon ng good karma na pabalik sa iyo, Aries, no, ay ang pag-iba ng identity mo. Anong ibig mo sabihin mo yan? Ang identity mo ngayon ay mas magle-level up pa. Kung makakaranas ka ng maganda rito, no, nakatayuan sa iyong pinansyal na estado, nakikita ko, no, that in the future, no, ang salamin ng mundo, ang refleksyon na babalik sa iyo, no, ay magpapabago ng identity mo. Kaya kung ang identity mo ngayon, no, ay okay at maalwan ang buhay mo, ang magiging identity mo, no, ay yayaman ka at matataguyod mo ang buhay mo at mapapaunlad ang buhay ng pamilya mo. Taray! Kaya naman itong hinihintay mo, Iris, claim mo na agad ang napaka-wonderful news na yan, no? So, stay good and always do good. Okay? And thank you so much mga babes. Please do check out other channels. So, ito ang mga mensaheng iwan ko sa inyo. Sarang Heo, Love and Light. Annyeong.